nung nakaraang linggo, nung last time na ako'y tumayo, ay tinalakay po natin yung isa na tinatawag na the theology of work. Yung ating trabaho, mga kapatid, ay hindi po yan accidental na nag-aral tayo, nagkaroon tayo ng dunong, nagkaroon tayo ng lakas at nakapagtrabaho tayo. Ang lahat po ng meron tayo ay galing sa Diyos na lumikha sa atin. Even yung work. Alam nyo ba, ang work ay isa ito sa marvelous gift ng Diyos sa atin. Kahanga-hanga. Bawat isa sa atin ay binigyan ng Diyos ng abilidad, skills, potentials. Binigyan tayo ng Diyos ng talent, ng wisdom. Binigyan tayo ng Diyos, hindi lamang nung ginawa ng Diyos ang tao, binuhay lang siya, and then hindi lang po ganun yon. Ang daming inilagay ng Diyos sa atin. At kung ano man ang iyong trabaho ngayon, ikaw man na isang policeman, empleyado, farmer, karpentero, lahat ng iyan, yung trabaho na yan, mga kapatid, ay hindi galing yan sa iyo. Galing yan sa Diyos. At ang Diyos na nagdisenyo niyan, hahanapan tayo ng bunga niyan. Amen. So yun po, no, dahil nga sa tayo, no, ang lalim ng kinabagsakan ng tao sa kasalanan, hindi niya na alam na yung kanyang kakayanan, yung kanyang talino, hindi niya na alam na galing pala kay God yun. So ang tao para bang nagpa-function na lang siya ng detached sa Diyos. Kaya nga mahalaga, mga kapatid, na tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon para bumalik tayo sa senses natin. Ma-renew yung mind natin na walang bagay sa buhay natin na accidentally na nangyayari o accidentally na nag-exist. Lahat was given by God and everything was subject to accountability. Kaya nga, mga kapatid, ngayon pa lamang, lahat naman tayo may mga trabaho eh. Kumusta po ang inyong mga trabaho? Papaano ninyo ginagampanan ang inyong mga trabaho? Masaya ba kayo sa inyong mga trabaho? O puro complain tayo sa trabaho natin? At kung nagtatrabaho man tayo, ginagawa mo ba ng tama yung trabaho mo? So nakita nyo, no? Yung mga simpleng mga tanong, pero pag naalala mo na ang lahat ng ito ay accountability sa Diyos, magmumuni-muni ka. Oo nga, no? So ngayon, mga kapatid, tatandaan po natin, ang tao, ginawa ng Diyos, He was not designed to be idle. Alam niyo yung idle? Yung walang ginagawa. Hindi po dinisenyo ng Diyos ang tao ng ganyan. Hindi dinisenyo ng Diyos ang mga kabataan na parang nakadikit ang likod sa kama. Di ba? Pag ang bata nagsa-cellphone niya, parang nakadikit na yung kanyang likod doon sa may kama, hindi na makabangon kahit ang tawag mo eh. Di ba? Ang tao was designed to work, to move. He was called to action. At hindi lang po basta trabaho. He was called for hard work. Yung trabaho mo, talagang bibigyan mo siya ng lahat ng lakas, lahat ng dunong na binigay ng Diyos sa iyo, ay i-apply mo doon sa trabaho mo. Kasi iyan, lahat tayo ay pinapanood ng Diyos. The way we work ay tinitignan tayo ng Diyos. Alam nyo ba ang pagtatrabaho, when we speak about work, hindi lamang po ito yung physical na work. Ang trabaho ay sa isip, sa salita, at sa gawa. Tama? May mga tao na ang trabaho niya isip lang. Yung mga writer, yung mga ibang mga empleyado, isip lang ang ginagamit. Yung iba naman physical. Kaya nga accountable lahat yan. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Ang trabaho ay hindi lamang physical, it is also spiritual. And even Sabbath.
Ang Sabat ay hindi lamang physical work, it is also a spiritual thing. So ngayon mga kapatid, maganda na maintindihan natin ang yung trabaho na binigay ng Panginoon sa atin at ano ang kaugnayan nito sa Sabat. Alam nyo ba mga kapatid, ang trabaho natin ay it defines us kung sino ka. Tama? It defines you. It shapes you. Lahat ng training natin sa schools, na-shape tayo. Ikaw man ay engineer, ikaw man ay CPA, ikaw man ay doktor, ikaw man ay lawyer, talagang na-sharpen yung natin, yung being natin, kasi iyan yung iyong ipapunction sa mundong ito. Walang accidental. Everything was ordained by God for all of us. Okay, so, tatandaan po natin, napansin nyo nung tayo wala pa sa Panginoon, hindi nga natin alam ito na yung trabaho pala natin ay galing sa Diyos, para sa Diyos, at para sa kanyang kaluwalhatian. Hindi natin alam yun. Basta tayo noon, ang alam lang natin, pag may kakayanan ka, magtrabaho ka, ang nasa isip mo lang, kumita lang ng pera. Yan ang isang ugly na resulta ng pagbagsak ng tao sa kasalanan. Kaya sa araw na to mga kapatid ay babalikan natin yung pinagmulan ng trabaho. Nang sa ganon, pag tayo ay nagtatrabaho sa pribado man o sa gobyerno, hindi ka lamang basta nagtatrabaho. Hindi nyo ba alam ang inyong totoong employer ay si God? Nasa Bible yan. Malinaw yan. Talagang binigyan ng emphasis yan ni Apostle Paul. Karamihan tayo, masipag ka lang pag naandyan yung boss mo Parang talagang ang galing-galing mo no? Pero pag wala si boss, nakto! Amen po ba? So, kaya nga matuto tayo mula ngayon, yamang kayo ay hinirang ng Panginoon. Matuto na tayong muling tumingin sa Diyos natin. Pinapanood tayo ng ating Panginoon. Papaano tayo magtrabaho? Ang trabaho ay magkakaroon lang ng meaning kapag titingin ka sa Diyos mo. Pero pag kinalimutan mo ang Diyos na pinagmulan ng trabaho, walang meaning ang trabaho. Okay? So, babalikan po natin yan. No? Tingnan po ninyo ang papaano in-institute ng Diyos ang trabaho. Ang sabi po sa talata, ang Genesis chapter 1 ay tinalakay po doon yung papaano ginawa ng Diyos ito pong kahanga-hangang daigdig sa loob ng 6 na araw. Kahanga-hanga. Nakita nyo, buhat ng nilikha ng Panginoon, nagpapunction ang araw, ang buwan, ang bituin, ang hangin, ang tubig, ang lupa, ang mga puno, lahat ng halaman, lahat ng mga hayop, lahat ng mga tao, nagpapunction magpahanggang ngayon. Sa Genesis kasi makikita mo lang parang sinabi lang ng Diyos, ginawa niya Pero kung ngayong meron na tayong science ngayon naintindihan natin na grabe pala yung ginawa ng Diyos. It was a magnificent work. Isipin nyo na nga lang yung tao, yung kanyang reproductive system, yung kanyang respiratory system, yung kanyang lahat ng system na meron siya sa katawan, lahat ng kanyang mga organs, lahat ng kanyang mga cells. Fantastic. Amazing. Kamangha-mangha. Lahat ng bagay ginawa ng Diyos, lahat ng ito ay precise. It was an excellent work. Ganyan po ang magtrabaho ang Diyos. Ginawa niya ang lahat perfect, complete. Hindi lamang excellent, kung hindi complete. Kaya nga mahalaga ito mga kapatid sa ating mga trabaho. Kumusta ang trabaho mo? Natapos mo ba ang dapat mong tapusin sa isang linggo? Kasi titingin ka sa Diyos mo, image tayo ng Diyos. We were created in the image of God. Ang trabaho natin ay i-reflect kung sino si God sa buhay natin. Tayo ngayong the image of God, created in the image of God. Nire-reflect natin si God. Kung papaano si God nagtrabaho, ganon din tayo magkatrabaho.
He is the pattern, the model of work. Kaya nga pag ikaw ay nagtrabaho ka sa loob ng isang linggo, mas marami yung nagtatago ka, mas marami yung iyong mga palusot at hindi mo naggampanan yung trabaho, it is laziness and it is a sin. Kasi hindi mo ni-reflect si God sa field ng iyong work. Alam niyo ba ang Christian, supposedly, siya lang yung tanging the most productive worker sa mundo. Kasi kilala niya ang Diyos. Yung kanyang trabaho ay quality work. Hindi pepitsugin ang trabaho ng Kristiyano. Why? Kasi nire-reflect niya yung Diyos niya eh. Tama po ba? Ang Kristiyano lang ang pinaka-the best cook. Kasi yung pagluluto niya, inspirasyon niya si God eh. Tama? Ang Kristiyano lang ang nagbibigay ng pinakamagandang services. Amen. Kung ikaw karpintero, maganda ang iyong serbisyo. Ikaw ay farmer, maganda ang serbisyo mo. Kasi why? Kasi nire-reflect mo si God. Hindi ka katulad ng mga tao sa labas na nagtatrabaho lang kung depende, basta, conforme, okay na yan. Hindi ganyan magtrabaho ang Kristiyano. Quality work. Amen. Nawawala yung mga gantong aspeto eh. Kasi why? Nakalimutan mo na ang Diyos mo. Nakalimutan mo na i-reflect mo si God sa mundong ito. Nakalimutan mo na yung trabaho mo ay galing sa Diyos at hahanapan ka ng Diyos ng bunga dyan sa Day of Judgment. Kumusta po ang mga trabaho natin? Hinga-hinga po muna bago tayo magpatuloy. Work must be excellent. It must be perfect. Si God, lahat ng trabaho niya perfect eh. Amen po ba? Perfect. Pinag-isipan niya talaga ito. Ganon din tayo. Perfect and complete. Napansin nyo yung mga events sa work of salvation ng Panginoong Yesus? Tignan ninyo yung mga, He will perfect sa our salvation. He will perfect it in the day of His coming. Di ba? Ganon, kaya nung nagtrabaho si God, and it was good. Nung natapos na yung tao, and it was very, very good. Kita mo yung mga remarks ni God? Ganon din dapat magtrabaho ang Kristiyano. Okay? So, dito po ay ipinakita yung pattern ng trabaho. Ang pattern ng trabaho, alam nyo ba mga kapatid, ang buhay natin, lahat ng tao sa ibabaw ng daigdig ay umiikot sa 7-day cycle. 6-day na trabaho, 1 araw na pahinga. Hindi 2 araw na pahinga o 5 araw ng trabaho. Ang ibinigay ng Diyos na pattern ay 6 and 1. Even in the day sa New Testament, nagbago lang yung format. Kasi noon, 6 days sa magkatrabaho, at the end of 6 day, on the 7th day, mag-rest ang mga tao. Kaso ang mundo bumagsak sa kasalanan. It was ruined. Yung work ng Diyos na beautiful, it was ruined by sin. But in redemption, hindi nyo napansin, ang Sabbath is beginning of the week na. Diba? The beginning of the week, and then, trabaho. Kasi ang foundation na ng trabaho natin ngayon ay yung the finished work of Christ on the cross. That is the foundation of Christian Sabbath. Okay. So, yan po ang pattern. 6 days na hard work and rest pagkatapos. Hindi po yung 3 araw na pahinga at lahat magkatrabaho. Either wala ka sa office, sabay katrabaho ka pa rin eh. Di ba? So ngayon, marami tayong pag-aaralan sa araw na ito mga kapatid. And then, lalo na po sa Sabat mamaya, pupunta po tayo sa Westminster Confession of Faith. Ang napakagandang explanation para malaman natin paano ba isa-sanctify yung Sabat. At ano yung wag mong dapat gawin
paano mo napoprofane yung Sabat? Yung Westminster Confession of Faith, inexplain niya ng napakaganda. At napakagandang natin lahat yon, pattern. Okay. So tatandaan po natin, kung walang work, there's no rest. Tama po ba ako? Kasi yun ang pattern eh. 6 days of work, 1 day of rest. Sa mundong ito, na makasalanan, hindi nasusunod yun. Basta mas marami ang rest, mas marami yung mga incomplete work. Pero hindi po ganon. Tatandaan po natin yung trabaho na poor quality o yung trabaho na imperfect or incomplete, ang tawag po sa may Bible niyan ay laziness, katamaran, and it is a sin. Amen. Naalala nyo yung verse natin the other week na nakakita ka na ba ng isang tao na ang trabaho niya excellent work? He will stand before the king, sabi ng Panginoon. Yes, totoo yan. I've seen that. Yung mga taong talaga kung magtrabaho, talagang dedicated sa Panginoon, o tumatayo sila before the king. Tumatayo sila sa matataas na tao, hindi kung sino-sino lang. Nagwo-work sila sa matataas na mga tao. Okay. So, tatandaan po natin, ang work is a fundamental na function ng isang tao. It is basic function of a normal man ang magtrabaho. He was not designed to be idle. Binigyan tayo ng Diyos ng lahat ng kailangan natin para makapagtrabaho tayo. Ano-ano yung meron tayo? Skills, wisdom. Binigyan tayo ng mga potentialities, mga capabilities. Binigyan tayo ng strength, ng buhay, ng creativity. Di ba? Ang daming binigay ng Diyos para ikaw ay makapagtrabaho ka diligently and exceptionally. Tatandaan po natin na sa trabaho, kasama po doon ang moral. Kasama yung asal. Amen po ba? Napansin nyo sa workplace kayon, ang daming katrabaho, ang sasama ng asal. Napansin nyo, even sa mga government, ang haba-haba ng pila, tapos yung government employee, anong ginagawa? Nagkikwentuhan sila doon, ang haba-haba ng pila. Ilang beses natin nararanasan yun. Importante ang karakter sa trabaho. Gawin mo ng tama ang trabaho mo. Lalo na yung mga nasa gobyerno. Amen? Kasi nire-reflect natin si God. Huwag kayong tumulad sa mundo na makasalanan. Wala silang Diyos. Kitang-kita mo yan sa manner ng kailang mga trabaho. So tayo, nagtatrabaho tayo, nakangiti tayo, kahit pagod tayo, nakangiti tayo, masaya tayo, kasi binigyan tayo ng Diyos ng trabaho, kahit mababa sahod. Importante ang ugali, behavior. Hindi nagtatrabaho ka, puro maktol, puro dabog. Ano ba naman to? Sipain pa yung basurahan doon. Pag nakatalikod si boss, pag napagalitan ka, lalo mong gugulo yung trabaho mo. Importante ang karakter. Kasama sa trabaho yan, karakter. Kaya nga, ang work is a moral issue. Supposedly, mga kapatid, ang trabaho is a form of worship. Mamaya pupunta tayo dyan. Worship. Hindi laban yung every Sunday, kumakanta ka, nakapikit ang mata mo, nakakalungkot yung awit, umiiyak ka. Pag uwi mo, pagdating mo sa may trabaho, panay murmur mo, boost ko na ito. Ang trabaho is a worship. It is a form of worship. You are worshiping God while you are working. Amen. Mga estudyante, alam nyo ba, pag kayo nag-aaral kayo ng mga buti, nagwo-worship kayo sa Diyos? Sa tingin niyo, pag nangodigo kayo, wino-worship niyo si God? Ang worship ay hindi lang limited every Sunday.
From Monday to Sunday, nagwo-worship tayo sa Diyos sa lahat ng ginagawa natin. Kung ano yung inordain ng Diyos sa buhay natin, and then we function ng tama, we worship God. Amen. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo kanina, ang trabaho ay not only physical, it is also spiritual, it is also moral, it is also intellectual, and social. Kasi nakakipaghalubilo tayo habang tayo nagtatrabaho. Okay? Lagi niyong tatandahan, ang hinahanap ng Diyos sa atin ay excellent work or quality work. Tayo yung we employ all the intelligence and the strength God has given us. Ito po yung diagram para mas maintindihan natin. Sabi ko nga po sa inyo kanina, ang worship, ang work is a form of worship. Sa Diyos nang galing lahat. Lakas natin, talino natin, trabaho natin, abilidad natin, galing sa Diyos lahat yan. Okay? So, naririto si God, and then yung trabaho, si God ang nagsusupply sa atin ng lahat ng kailangan natin para makapagtrabaho tayo. Sang-ayon po ba kayong lahat? Si God ba ang nagbigay ng trabaho sa inyo? Bakit puro complain tayo ngayon? Nung wala ka pang trabaho, para kang basang sisiw, sana makapasok man lang ako, kahit na janitor lang, okay na ako. Abay, nung nakapasok ka, hindi ka lang janitor, empleyado ka, naging staff ka ng tapos puro complain na, ang baba ng sahod. Kasama tayo, makiba ka, ipaglaban ng karapatan. Samantala nung una, para kang basang sisiw na magtatrabaho ka lang diba? Ito mo, ang ugali ng tao, hindi siya grateful sa Diyos niya na nagbigay sa kanya ng trabaho. Nung una, balikan nyo yung una, mga kapatid. Bago kayo mag-complain, bago kayo ng mga discontentment ninyo sa buhay, balikan nyo muna nung una. Sana mapasok man lang ako rito. Sana magkaroon man lang akong trabaho. Pero ngayon, tignan nyo kung ano na ugali mo ngayon. Paano ka na ngayon mag-behave sa trabaho mo ngayon? Meron na bang pagmamalaki? Pag hindi ako nagtrabaho, titirik ang trabaho niyan. Kawawa yung boss ko. Diba? Mga kapatid, hindi ganon magtrabaho ang Kristiyano. It is a quality work. Si God, isusupply niya. Ang magandang verse nga niya, itong 2 Corinthians 9, verse 8 He will supply all your needs para ikaw ay mag-abound sa iyong trabaho. Isusupply ng Panginoon. Ano ang kailangan mo? Even sa work sa trabaho sa Panginoon, si God ang nagsusupply. Napatunay, na-witness nating lahat yan. Mula noon hanggang ngayon, si God ang nag-supply ng lahat ng para makapagtrabaho tayo sa kanyang ubasan. O ngayon, meron na naman tayong pastoral na trabaho. Sa Tuesday na po yun, mga kapatid, ha? Excellent service. Amen? Masaya tayo. Sama-sama tayo. Bawal ang madamot. Kasi ang Diyos naging generous sa atin Amen? Ganun mo ba nire-reflect si God? Yung kuripot ka, sayang naman. Nangihinayang ka. Ganyan ba si God sa'yo? Amen. I-reflect mo si God sa lahat ng ginagawa mo. Pagbibigay, paglilingkod, pagtuturo, i-reflect mo si God. Nung bago pa lang akong Kristiyano, madalas kong marinig yung sabi, ibigay mo yung the best, sabi ng pastor. Hindi ko pa maintindihan yun, ano ba yung the best na yun? Yung pala talaga naman palang, yun pala ang nararapat talaga. Kasi ginagampanan mo yung trabaho mo bilang reflection ng iyong Diyos. Kaya nga, ang trabaho is a form of worship. You worship God as you work. And then, dapat ito, yung trabaho, pabalik sa Diyos. Amen po ba? Hindi lang ito mag-end sa iyo Di ba? Kasi dapat si God nag-glorify sa lahat. Katulad ng nakaraan nating anniversary. O may mga performances tayo.
Nagtrabaho rin naman tayo eh. Di ba? Binigay natin ang the best para makasayaw, makakanta, o binigay natin ang lahat. Pero dapat hindi yun mag-end sa atin. Amen? Oh, galing kong sumayaw talaga. Oh, talaga namang daming pumalakpak sa akin. Pag nag-end sa'yo, kapatid, at hindi nag-end dito sa Panginoon, idolatry yan. Amen pa ba? Sa mga performances natin, bantayan po natin yan. Hindi dapat sa'yo ang camera. Bagamat may mga picture tayong pinopost, yun ay record lamang natin yon para yung next generation may makita silang mga accounts. Pero hindi yun para sa iyo. Dapat babalik kay God. Si God yung pinakamaganda. Siya yung pinakamagaling. Di ba? He is the most beautiful. Ang glory para sa Kanya. Lahat ng talent na meron tayo, lahat ng lakas na binigay niya, babalik sa Kanya. Ang galing ng Diyos, di ba? Ganun dapat tayo eh. Hindi, ang galing kong talagang mag-preach. Ang galing ko talagang sumayaw. Ang galing ko talagang kumanta. O nag-end sa'yo. Idolatry yan. Amen. Ngiti-ngiti muna. Di ba? Di ba ang gaganda sumayaw ng mga ladies, di ba? Di ba? Ang galing ng Panginoon. Mas beautiful ang Diyos eh. Siya yung pinakamaganda sa lahat. Siya dapat ang mag-receive ng lahat ng glory na nagagawa natin, hindi ito mag-e-end sa atin. O mga youth sa mga performances ninyo, bagamat ang gaganda ng mga performances nyo, talagang saludo ko. Pero pag nag-end yan sa inyo, delikado yan. Pag nawala si God, tatandaan nyo ito, sa lahat ng ginagawa natin, pag nawala na si God sa eksena, idolatry na yan. Amen. Palakpakan po muna natin ng Panginoon. Di ba? Tinatama lang natin lahat. Kasi nawala na si God sa eksena eh. Kahit sa trabaho natin, nawala na si God. Kahit sa pamilya, nawala na si God eh. Yung tatay, nagpapunction, parang tatay na lang ng mundo. Yung anak, yung asawa, ganun na lang. Wala na si God eh. Si God ang pinaka-model ng lahat. Dapat babalik lahat kay God. Amen. So yan po yung pattern. Dapat mag-glorify si God sa trabaho natin. Amen. Amen. Okay. Kaya nga sabi nga po sa Romans 11 verse 36, from Him, through Him, and for Him are all things. Amen. So si God ang nagsusupply ng lahat ng lakas. Si God ang nag-sustain sa atin para makabili kayo ng mga dresses ninyo sa performances. Si God ang nagbigay sa atin ng mga panghanda natin. Amen. Lahat ng iyon ay para sa Kanya. Thank you, Lord. Ikaw ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Amen. Kasi si God ang dapat maparangalan sa lahat ng bagay. Ngayon, tignan ninyo, alam nyo ba ang Sabat, sabi nga sa binasa natin, Sabat was made for man, and not man for Sabat. Ang Sabat ay intended ito para pagpalain tayo. Para sa ating advantage yan eh. Kaya nga lilinawin natin ito mga kapatid, itong Sabat na to. Kasi may mga behavior tayo. May mga mali tayong behavior concerning Sabat. Ang Sabat ba ay 3 hours lang a day? During church service lang ba ang Sabat? O ang Sabat sa inyo ay yung 1 hour preaching lang? Tapos ng preaching, alis ka na. Kailangan ma-correct yung mga behavior na yan eh. Ililinawin natin lahat ito mga kapatid, no? Then God blessed the Sabbath day and He sanctified it. Because in it He rested from all His work which God had created and made. So, ang pattern ng rest ay si God. Ang pattern ng work ay si God.
Kung paano siya nagtrabaho, ganun din tayo magkatrabaho. Paano siya nagpahinga, ganun din tayo magpapahinga. Hindi yung ikaw yung magde-define ng kung ano ang Sabat. Hindi yung ikaw yung magde-define ng kung ano ang work. Si God na nag-define yan eh. Kung gusto mong pagpalain ka ng Panginoon, sumunod ka sa kanyang disenyo. Kasi iyan ay, kanya yan eh. Ang Sabat ay hindi atin, kanya yan. Sinishare niya sa atin ang biyaya. Amen po ba? Kaya wag yung nanakawin yung Sabat sa Diyos. O mamaya pupunta po tayo dyan. Maraming nagnanakaw ng Sabat. Ginagawa niyang personal. O mamaya, very nakaka-intriga, no? O sige. So tatandaan po natin, ang Sabbath rest is a grace of God. It is God's gift to mankind. Kung tatalima lang tayo sa Panginoon, if we work hard and we rest and we follow kung paano ang Diyos ginawa niya ang lahat ng bagay, then God will bless us. Kasi ang araw na to ay sanctified ito para sa kanyang mga anak. Ang rest, ang Sabbath rest ay hindi idleness. Hindi yung nakatalungkok ka lang doon sa higaan mo maghapon. Hindi po ganoon ang Sabat. Tumingin kayo sa internet, lalo sa mga pangbata. Papaano yung mga picture nila nung rest? Puro natutulog. Mali yun eh. Idleness yun eh. Hindi ganoon ang Sabat. Mamaya lilinawin natin yan. Sa Westminster Confession, napakaganda niyan. So dapat ang trabaho kumpleto bago tayo magpahinga. Kung hindi trabaho, kung kumpletong trabaho, you are not entitled of the rest of God. Okay? So, partial or incomplete work is partial obedience. Partial. Hindi mo tinapos yung trabaho mo eh. Okay? So, tatandaan po natin, ang Diyos, nagtrabaho siya ng kumpleto, magtrabaho rin tayo ng kumpleto, at ibigay natin sa Diyos yung kung ano yung due na para sa Kanya. Gawin mo ng tama yung trabaho mo kasi yun yung due eh. Ito yung the right thing to do para mag-glorify si God. Okay? So when we finish our work, when we complete it, ang Diyos nalulugod siya. Okay. Sabi nga doon, nakita nyo, right after, di ba ang tao, nung matapos gawin ni God ang daigdig, bumagsak ang buong mundo sa kasalanan. Ang trabaho ng tao was infected by sin. And then, ang Sabat ay nawala sa buhay ng tao. Ang pinaka-worst na image na nawala ang Sabat sa tao, yung restlessness ng Israelita sa kamay ng Egyptian. Doon sa tinatawag na 430 years na slavery. Wala silang kapahingaan. So nakita nyo yung picture ng walang Sabbath rest. Kaya nung hinango sila ng Panginoon, agad-agad na ni-restore ni God ang Sabbath sa kanila. Amen. Kasi ang Sabbath ay central sa kalooban ng Diyos patungkol sa kanyang bayan. Amen. Talagang part ito ng calling natin. Ang tao, maranasan niya yung Sabat ng Panginoon kasi ang Sabat was made for man. So ngayon, sinabi rito at ang reference ng restoration ng Sabat, ibinalik muli ang tao sa creation order. Kung papaano ginawa ni God ang daigdig sa loob ng 6 na araw, o ganun din kayo magtrabaho. Sa kapitong araw, magpahinga kayo kasi nagpahinga ang Diyos. That is the pattern. Ni-renew uli sa kanila after ng slavery, after ng kanilang salvation. And then, para makita nila yung principle ng work and rest. Yan po ang purpose niyan. Para makita nila yung principle of work and the principle of rest. 6 days ka magtrabaho, work hard, quality work, complete work, and then rest in the Lord. That is the pattern. And then, nung sila po ay, yung kanina na pinakita ko ay Exodus chapter 20.
Kahahango lang sila doon sa may slavery sa Egypt. After 40 years ng kailang wilderness journey, and then papasok na, bago sila pumasok sa may promised land, inulit-uli ng Panginoon. And this time, the reference is yung salvation ng Diyos. Napansin po natin, ang reference dito, you shall remember, kanina, you shall remember that the Lord, your God created the heavens and earth, di ba? This time, and you shall remember that you were a slave in the land of Egypt, and the Lord your God brought you out of there by a mighty hand and by the outstretched arm. And therefore, the Lord your God commanded you to observe the Sabbath day. Kasi niligtas ka. So, ang reference na ngayon ng Sabbath ay yung pagliligtas ng Panginoon. Kaya nga, makikita ninyo, no, ang Sabbath ba nawala nung pagdating ng New Testament? Never. Kasi ang Sabbath ay central sa kalooban ng Diyos. Hanggang New Testament, inulit niya sa aklat ng Hebrews, ang Sabbath rest ay naka-open pa rin still. Ang hindi lang makakapasok doon ay mga disobedient, yung may mga unbelief, pero yung mga lahat na nanalig kay Kristo ay papasok sa Sabbath rest ng Panginoon. Kasi ang foundation na ng Sabbath sa New Testament ay yung resurrection ni Christ. Alam nyo ba, mga kapatid, nung si Christ ay nag-resurrect, ano po ang nangyari? Natapos na ang kanyang trabaho. Trabaho sa new creation. Kung papaano nagtrabaho ang Trinity God sa creation, sa original creation, and then nag-rest siya, ang Panginoong Jesus at ang Trinity God ay nagtrabaho din sa new creation. At nung siya ay napako at siya ay muling nabuhay, na kumpleto na uli yung new creation. And si Christ, nung siya ay umakyat sa langit at umuluklok doon sa kanan ng kanyang Ama, nagpahinga na ang Panginoong Yesus sa kanyang mga trabaho. Parehas lang po. Kaya ang Sabat ay hindi mawawala. Kaya ang foundation na ng Sabat natin ngayon ay yung resurrection ni Jesus Christ. Yun na ang basis. Kasi siya yung Lord of Sabbath. Niredeem niya tayo sa ating yung mga trabaho natin, niredeem niya. Yung mga sa lahat ng ating mga evil works, niredeem niya tayo. Pati ang Sabbath ay niredeem niya na pabalik sa atin. Kasi central yan sa kalooban ng Panginoon. Ngayon, punta na tayo doon sa Westminster Confession of Faith para mas maintindihan natin yung Sabat. Unang-una, marami po ito from question 57 up to question 62. So yung question 57, ano yung fourth commandment? O nabasa na po natin kung ano yung fourth commandment. Ngayon, question 58, ano yung required ng fourth commandment? Okay? Ang sabi po rito, the fourth commandment requireth the keeping holy to God to set times as He hath appointed in His word. Expressly, one whole day. Pakisabi nga po ninyo, buong araw. 24 hours. Yan po ang Sabbath day. Yan po ang Christian Sabbath. Hindi po siya 2 hours, 3 hours, hindi po siya half day. Amen. Amen. Parang yung iba, parang hindi maka-amen eh. Amen po ba? Ang Sabbath ay one whole day, 24 hours. Yan, paglilinaw lang po ha. Okay. So, kasi bakit? Ang Sabat ay pagmamay-ari ng Diyos. Hindi atin yan. Kiniklaim ni God yung ownership sa atin kasi niredeem niya tayo. Alam nyo ba, twice tayong pagmamay-ari ng Diyos. Huwag po natin kakalimutan yan. Una, siya ang lumikha sa atin.
Pangalawa, tinubos niya pa tayo. Binayaran niya ng malaking halaga. 2 beses tayong pagmamay-ari ng Diyos. May karapatan ba ang Diyos sa buhay natin? May karapatan ba ang Diyos sa buong buhay natin? May karapatan ba ang Diyos sa oras natin? It is a claim of ownership ng Diyos sa oras natin. 7 days, 6 days kayong magtrabaho, gawin na ninyo ang lahat ng inyong gagawin, mag-TikTok na kayo, Hindi, joke lang po yun ha, hindi po kasamang TikTok ha. Sabihin nyo si pastor po promote ng TikTok. Hindi po ako nagti-TikTok, wala po akong TikTok. Magtrabaho na kayo lahat, gawin na ninyo lahat ng labada, ang 7th day ay para sa Diyos. Pumapasok lang tayo sa kanyang kapahinga, ang kanya yon. Huwag ninyong nanakawin yon sa kanya. Hindi ikaw ang may-ari ng Sabat. Hindi ikaw ang magdidictate sa Sabat. Si God. Kanya yan Banal yan sa kanya. Amen. Kasi iyan ay picture ng kanyang kapahingaan. Picture iyan ng kanyang pagliligtas uli sa atin. Amen. Nagtrabaho uli ang Diyos para iligtas ka. Di ba? 2 yung pinag-uusapan dyan Nagtrabaho ang Diyos sa creation, nagpahinga. Kaya may Sabat. Nagtrabaho uli ang Diyos para iligtas tayo and then nagpahinga siya. 2 ang nire-represent ng Sabat. Creation and redemption. Kanya yan. Kaya wala tayong karapatan na i-claim yung araw na yan at ikaw ang magde-define kung anong gusto mong gawin sa araw ng Sabat. It is a sin. Kaya nga ang tawag dyan ay the Lord's Day. Ang Sunday ay family day. Hindi ang Sunday is the Lord's Day. Pakisabi nga po, the Lord's Day. Hindi po family day. Hindi po Mother's Day. Hindi po Father's Day. It's the Lord's Day. Nagiging atin, nawawala si God Amen. Paglilinaw yan, kasi kanya yan He claims ownership, no? Tatandaan ninyo. Kaya siya nagmamandate kasi He claims ownership over our lives and over our time. Kanya yan. Okay? Binigyan niya na tayo ng mga araw para gawin mo ang lahat ng mga businesses mo sa loob ng 6 na araw at pagkatapos naman noon ay magpapahinga naman tayo sa Panginoon. Magre-rest tayo sa Panginoon. Ang tawag po natin sa Sabat natin ngayon is a Christian Sabbath. Sabi nga po ninyo, hindi po ito Jewish Sabbath. Amen. Hindi po ito yung Sabat ng mga Sabadista. Amen. We are celebrating the Lord's Day as Christian Sabbath. Kasi ang foundation niyan ay yung resurrection ni Christ. Amen? Natapos siyang magtrabaho. Matapos niya yung work of redemption. Natapos niya ang new creation and He rested from all His works. Kaya lahat ng niligtas niya, ang sabi ng Panginoong Yesus, magpahinga kayo. Mamaya pag-uusapan natin, paano yung pagpapahinga. Yung pagpapahinga ba ay, mag-inuman tayo sa Santa Bidon? Yung pagpapahinga ba? Nagpapahinga naman ako. Mag-online gambling na lang ako. Pahinga ba yon? Ayan lilinawin natin maganda sa Westminster Confession, talagang dinefine niya talaga Tatandaan ninyo, it is a whole day affair. 24-hour. Dedicated entirely
to worship God, to worship the Lord. Ang Sabat ay hindi idleness. It is a day of worship. Amen. Kaya nga, it is a moral obligation. Amen? It is a moral aspect. Question 59. Which day of the seventh had God appointed to be the weekly Sabbath? Yan. So, nag-shift po, no? From yung ancient na original, 7 days a week, and then rest, and then nung kay Christ na rest muna, and then 6 days ng trabaho. Okay. So, ang foundation na natin ay yung work ng Panginoong Yesus, the finished work of Christ. Yun na ang foundation natin. From the beginning, the world, to the resurrection of Christ, God appointed the seventh day of the week to be the weekly Sabbath. The first day of the week ever since, to continue to the start of, to the end of the world, which is the Christian Sabbath. Okay? So, ibig sabihin, mula sa resurrection ni Christ, onward, hanggang sa kanyang pagbabalik. Rest, work. Naintindihan ninyo? Nung una, originally, work, and then rest. Pero ngayon, rest, work. Amen. Okay. Kaya nga tingnan sa kalendaryo ninyo, yung Sunday, first day of the week. Tama? Oo. Nauna ang pahinga eh. Okay. Question 60. Ito na. Makinig kayo na maigi. Papaano ba isa-sanctify yung Sabbath? How to keep it holy? How to observe it with holiness? Yan. Very important ito mga kapatid ha. The Sabbath is to be sanctified as a holy resting. All that day, buong araw, magpapahinga ka, it is a holy resting. Ba, meron palang gano'n, no? Banal na pagpapahinga. Pero ito ba yung maghapon kang nakaano sa higaan? Hindi gano'n yun. Even from such worldly employment and recreation. So, ang Sabat, hindi ito panahon ng table tennis, hindi ito panahon ng, ano yung bagong sports ngayon? Pickleball. Oo. Hindi, ang Sunday, hindi po panahon ng jackstone. Hindi po ito panahon ng mahjong, panahon ng tong-it o whatsoever. Hindi ito panahon ng billiard. Kundi ito'y panahon na i-dedicate mo to worship God. Okay. So, yung magre-refrain ka sa worldly employment mo, sa secular work mo, hinto ka. Amen. And then, sa lahat ng recreations mo, mga libangan mo dyan, ano ba yung pinakakalibangan mo? Hinto. Ayan ang Sabat. And spending the whole time in public and private exercises of God's worship. Ibig sabihin, katulad ito, public ito eh. Public worship. Congregational worship. Pero hindi lang nalilimit dito ang Sabat. Pag uwi ninyo, pwede pa rin kayong mag-worship sa Panginoon sa family. Tatandaan ninyo, ang Sunday is not a family day. Sabihin nga po natin, ang Sunday ay hindi family day. It's the Lord's day. O yan ha, linawin natin yan. So, in public or private exercises of God's worship, except so much as is to be taken up in works of necessity and mercy. Ano po yung ibig niyang sabihin? Ang Sabat ay Panginoon iyan. Sinet apart siya ng Diyos para tayo ay magpahinga sa Kanyang presensya at upang tayo ay Kanyang pagpalain. Hindi niyo ba alam mga kapatid,
pag tayo ay nagpapahinga, nagagather, sinasanctify tayo ng Diyos? Hindi nyo ba alam, pinagpapala kayo ng Panginoon? Kaya nga, sabi nga ni Apostol Pablo, huwag nyo ipagpapaliban ng araw ng pagtitipon, yung Sabat. Kasi namimiss mo lahat ng blessings ng Diyos eh. Namiss mo lahat yun. Yung sanctification na ginagawa ng Diyos para sa iyo, nagiging incomplete. Kasi nga, sa katamaran, ayaw pumunta ng Sabat. Okay. Ang mga believers ay dapat siyang huminto sa kanyang mga secular jobs at sa kanyang mga libangan na activities. Okay? Na ito ay pwede mo lamang gawin sa loob ng 6 na araw. And then, the hour should be filled with corporate worship, family devotions, Bible studies, private or public prayers, and scripture reading. Di ba? O pagkatapos ng gawain na to, anong gagawin dapat ng mga pamilya? O doon kasi may bahay. O habang kumakain kayo, pagkwentuhan niyo ang Panginoon, wag muna yung mga negosyo. Amen. Meron time dyan sa negosyo. O mag-usap-usap naman kasi kayo bilang pamilya. Kunyari, isang pamilya kayo, puro kayo negosyante. O yung ganito yung transaction natin, ganito. Sunday, dapat yan, yung mind mo, pati isip mo, nagpapahinga. Negosyo mo, nagpapahinga. Amen. Kaya nga, pati katulong, nagpapahinga eh. Pati katulong, nagpapahinga. Nakita nyo? Kasi magpapahinga nga lahat, pati negosyo magpapahinga. Ang negosyo, kakainin tayo niyan, walang kapahingaan yan. Gusto niya kainin buong linggo mo. Kaso gusto ng Panginoon, pati sa isip, nagwo-worship ka kay God. Ang pag-uusapan nyo lang pag nasa bahay kayo ay hindi business. Pag-usapan nyo si Lord, yung goodness niya, yung pangako niya, yung salvation niya, yung judgment niya. Pag-usapan nyo the whole day. Amen. Habang kumakain, when you walk by the way, when you lie down, when you rise up. Amen. Mag-Bible study, mag-Bible reading. Kaya nga, alam nyo yung mga pamilya na walang family devotion, kita mo yung mga anak nila ignorante sa Bible. Ang daming mga anak, maraming pamilya na Christian family, ignorant sa may Bible. Walang family devotion. Hello? Hi? Anong ginagawa nyo pag Sunday? Yun, banding-banding daw, family banding. Puro banding. Nawala na si God eh. Amen? Ibalik natin si God kasi Kanya yan. Ang Sabat ay sa Panginoon. It's the Lord's day. Hindi atin yan. Huwag niyong nanakawin yan sa Diyos. Magkakasala kayo. Nakalaan yan for family devotion, Bible studies, private prayer, scripture reading. Magbasa kayo ng Bible. Kung inantok kayo, matulog kayo. Mag-rest kayo sa Panginoon. O pag nagkagising, pag-usapan niyo uli ang Panginoon. Ilaan yung buong mag-araw na yon. Amen. Ilang oras po ba tayong gising sa 24 hours? Ilang oras, average? 16 hours tayong gising. Yung mga mahaba matulog, tapos may pahinga pa sa hapon. O pagpalagay mong 12 hours na lang. Di ba? Pwede ka naman magpahinga pag Sunday eh. Kasi kasama naman talaga yun eh. Rest ka physically, mentally, emotionally, mag-rest ka. Tapos, pagkagising mo, Panginoon uli. Di ba? Pwede naman yun eh. Pero wala tayong dapat na ibang gagawin. Walang pickleball. Okay? So, sabi rito, except for works of necessity and mercy. Ano po yung works of necessity? Ito po, kunyari, may sunog. Alam, hindi ka tutulong. Susunog na yung bahay ninyo. Mag-rest ako. Sabi ng Panginoon, mag-rest ako eh.
Ayan, except yung needs, necessity. Kung may sunog, may emergency, may healthcare, kunyari yung aso nyo nasakal na. Bawal pong galawin yan kasi papahinga. Ay nako mga kapatid, di ba? Kaya nga, isa yan sa controversy ng panahon ng Panginoong Yesus eh. Pag may tupak kayong naligaw, anong gagawin mo? Hahayaan mo? Works of necessity yun eh. Amen. Pag nasa panganib yung pamilya mo, o yung kumilos ka. Or works of mercy. Kunyari, merong tao doon na lumapit sa inyo nangangailangan, tulungan nyo. Magandang pagkakataon yan na gumawa ng Actually, alam nyo ba ang Sabat, napakagandang, hindi natin ito ginagawa rito eh. Pero ito dapat ginagawa natin, commandment ito ng Bible eh. Pag may mga sakit kayo, may karamdaman, ipag-pray. Di ba? Dalhin ninyo, kaya nga may mga pastor, may mga elder eh. Sinabi yan eh, tawagin yung mga elders, ipag-pray yung may sakit. Sa atin, hindi na tayo sarili magpa-pray over sa mga pastor kasi may doktor naman tayo eh. Di ba? May pambili naman tayo ng gamot. Di ba? Pero yun ang utos ng Panginoon kasi Sabat yan eh. Ang Sabat was meant to bless us. Ayaw nyo ba ng blessing, mga kapatid? Amen. Ayan. Marami tayong dapat ituwid. Okay. Ano pa po? Ayan, question 61 na. What is forbidden in the fourth commandment? Ayan, medyo critical na ito. Ang sabi rito, the fourth commandment forbiddeth the omission. Ayan. Ano yung omission na yan? Or careless performance. Pag-uusapan natin yan. Of the duties required. And the profaning of the day by idleness, or doing that which is in self sinful, or by unnecessary thoughts, words, and works about the worldly employments and recreation. Isa-isahin po natin yan. Ang pinag-uusapan dito na sin of omission ay yung, kunyari, ipinag-uutos ng Diyos na magtipon tayo sa araw ng Sabat. At hindi mo ginawa yan. That is a sin of omission. Dalawa kasi yan, mga kapatid, merong sin of commission at sin of omission. Yung sin of commission, yung ginawa mo yung ipinagbabawal ng Diyos, huwag kang makikiapid, nakiapid ka. That is a sin of commission. Yung sin of omission naman, yung ibigay mo yung ikapu mo, dumalo ka ng pagtitipon, at hindi mo ginawa, that is a sin of omission. So, dalawa po yan, mga kapatid, ha? Okay, so, or, yung careless performance, ano pong ibig sabihin dito? Nasa church ka nga, pero hindi ka, ang isip mo wala. Lumilipad ang isip mo doon sa, ano kayong lumabas sa wedding? Nanaginip ako, number 8 eh. Kaya ang lumilipad yung isip mo, supposedly dapat tayo, nandito tayo, hindi ka lang physically present. Mentally present ka rin. Buong being present ka. Di ba? Yan sa secular nga, ayaw ng teacher yan eh. Nandyan ka pero yung isip mo wala sa school. Di ba? Lahat tayo naranasan natin yan. Pero sa Panginoon naman, wag natin gagawin yan. Nandito ka physically, that's good. Dapat mentally, emotionally, nandito ka. Present ka. Okay. Idleness. Ano yung idleness? Ito po ay yung wala kang ginagawa. That is a sin. Kasi ang araw na to ay nakaset apart ito para sa Panginoon for the day of worship. So, ayaw ng Diyos yung idleness at ayaw ng Panginoon yung gumagawa ka ng kasalanan sa araw ng Sabat. Yan. Ano-ano yon? Iniisip mo, nandito ka sa church, pero ang isip mo na ay nakailuningning. Diba? Lahat tayo, pag nandito tayo sa presensya ng Panginoon, hihinto ka sa lahat ng pati evil thoughts.
Actually, practice dapat yan, araw-araw yan eh. Lahat ng evil thoughts sa papasok yan, pinapatay mo yan eh. Sinasaraduhan mo yung isip mo sa lahat ng evil thoughts. How much more on Sunday? Tama? Pati salita mo. Sa isip, sa salita, at sa gawa, hihinto ka sa kasamaan, lalo na sa araw ng Sabat. Amen. Ang ganda po, hindi po ba? Pinagbabawal po yan sa lahat. Ang goal ng Sabat, mga kapatid, unawain po ninyo. Ang goal ng Sabat ay para tayo ay mapalapit sa Diyos. Yan yung purpose eh. Kasi sa loob ng 6 na araw sa trabaho natin, naku talaga namang engross na engross ka ng trabaho mo. Tapos nanonood ka pa ng Senate. Naku, lalo na. Puro na lang Senado ang laman ng isip mo. Puro himutok na ang puso mo. Ito, si ganito, dapat mga ano yan eh. Nag-aasal unbeliever ka na rin. Kapapanood mo ng Senate. Wala nang pinag-iba yung unbeliever tsaka ikaw eh. Amen. Nawawala na yung hustisya ng Diyos eh. Hustisya nila ng tao ang umiiral eh. Pambihira yan na mga Kristyano pagdating talaga ng politics talagang nawawala. Isipin nyo sa loob ng araw, engross na tayo, tapos manonood pa tayo ng mga ganong kontrobersiya. Ano pang maiiwan mo? Tapos dala-dala mo hanggang Sunday. Sunday, pinag-uusapan nyo pa rin sila Cayetano, sila Bato, ano ba naman yan? Huwag nyo naman pag-usapan yan pag Sunday. Ano ba naman yan? Agtal na tayo, mga kapatid. Amen? The goal of Sabbath ay para ilapit tayo sa Diyos. Para ma-magnify yung ating reflection sa Kanya. Amen po ba? Yun naman talaga eh. Huminto ka sa lahat ng mga activities mo and then mag-reflect ka kay God. Unawain mo ang kanyang mga salita. Unawain mo ang kanyang mga pangako. Unawain mo ang kanyang mga judgments. Manumbalik ka sa Diyos. Iyan ang Sabat. At kung mamahalin mo ang Sabat, pagpapalain ka ng Diyos. Kasi, hinahanap mo siya eh. Hindi yung puro ikaw pa rin. Sa loob ng 6 na araw, ikaw puro sarili mo. Pagdating ba naman ng Sabat, sarili mo pa rin. Tama na. Amen? Hinto tayo at mag-reflect tayo sa Diyos natin. Kasi nais ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya, kilalanin natin siya ng maigi. Yan po yung, at matutunan natin siyang mahalin. Kaya nga yung pag-observe ng Sabat, yan po yung ano natin eh, pagpapadama natin ang pagmamahal natin sa Panginoon. Siya bilang ating Creator, at the same time, He is our Father. Yung huminto tayo sa lahat ng ating mga illegal na ginagawa. And then finally, na tanong, what are the reasons annexed to the 4th commandment? The reasons annexed to the 4th commandment are God's allowing us 6 days of the week of our own employments. His challenging a special propriety in the 7th. His own example and His blessing the Sabbath day. Ano pong ibig sabihin? Unang-una, so, ang Panginoon ay napaka-generous niya na binigyan niya tayo ng lahat ng kailangan natin sa loob ng 6 na araw upang tayo makapagtrabaho at upang ano natin lahat ng ating mga skills and talents sa loob ng 6 na araw. Para ma-express natin yung ating Diyos sa field ng ating work. Pangalawa, yung tinatawag na special propriety, ang ibig sabihin po niyan ay ownership ng Diyos sa atin. Ang Sunday o ang the Lord's Day ay dedicated talaga para sa Panginoon. Yan po ay claim ni God ng kanyang ownership sa ating buhay at sa ating oras. Okay? Kapag ginamit mo yung araw na yan para sa iyong sariling kapritso, ninanakawan mo ang Diyos. Pangatlo,
ay nag-establish siya ng pattern sa buong humanity na kung ano yung ating dapat tularan, papaano tayo magtrabaho at kung papaano tayo magpahinga. And then finally, yung blessing ng Panginoon. Kung tayo, tama yung ating trabaho at tama rin yung ating pahinga, then the Lord will bless us kasi ang Sabbath was designed to bring spiritual refreshment. Hindi po ba tama? Nire-refresh tayo ng Panginoon sa Sabbath eh. Nire-refresh niya tayo. Binibigyan niya tayo ng kapayapaan, kaligayahan, kapahingaan, kapanatagan ng ating mga kaluluwa. Pagod na pagod tayo sa napakaraming stress sa loob ng araw. At tayo ay pinagpapahinga ng Diyos pati yung ating emosyon sa loob ng kanyang Sabat para ma-uplift yung ating mga heavy burden sa loob ng 6 na araw. Amen po ba? Kaya nga, tatandaan nyo po, ang Sabat was made for man and not man for Sabat. All we have to do ay igalang yung Sabat na yan. Amen? It is a sign between you and God na siya ang Diyos mo at ikaw ang kanyang anak at ikaw ay sinasanctify niya. Say, it is for us. Hindi yan para sa Panginoon. But do not profane the Sabbath. Instead, keep it holy. Amen po ba? Tayong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Hallelujah. Salamat po, Panginoong Diyos, sa araw na ito at kami ay muli mong ibinaling, O Lord, ang aming puso sa iyong mga kautusan. Ang fourth commandment, ang kahalagahan nito sa aming buhay. Salamat sa lakas na ibinigay mo sa amin, sa mga talino, upang kami makapagtrabaho. Salamat sa buhay, sa hininga. Salamat, O Lord, sa trabaho na bigay mo sa amin. Nawa, O Lord, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sa field ng aming trabaho na hindi namin ginagawa ng tama, o kami ay nag-employ ng mga dishonest, O Lord, na gawa during work, O Lord. Kami, Panginoon, na inuutusan mo na magtrabaho ng tama, a quality work, a quality service, with honesty, with good behavior, O God, ay gagawin po namin during the area ng aming trabaho. At Lord, thank you so much for providing us rest in your presence. And forgive us, O Lord, sa maraming panahon na na-violate namin ang Sabat mo, na na-transgress namin, O Lord, ang kabanalan ng iyong Sabat dahil sa aming mga sarili. Patawarin po kami, Panginoon, and Lord, restore us back to your Sabat so that you may bless us and sanctify us. Forgive the sins of your people, O God, and sanctify us once more. Thank you, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. At ngayon